Araw ng Linggo, isang normal na araw para sa mga taong puno ng buhay. Ngunit lahat ng bagay ay may katapusan, lalo na ang ating maikling buhay. Natural lamang na mamatay ang mga tao, ibuburol at ililibing sa sementeryo. Ngunit ano nga ba ang kalagayan ng huling hantungan ng ating mga katawang tao? Ang buhay sa sementeryo, multong sibit. Isa lamang ang public cemetery sa mga sementeryong pinapatakbo ng gobyerno. Itinayo ito noong 2007. Sakop ito ng City Enterprise Economic Office. Ang head department ng sementeryo ito ay si Amelia Ingaya at ang OIC naman ito ay si Maria Ging Angeles. Si Helen Gonzaga, 39 na taong gulang, nakatira sa M. Santos Street, isa siya sa mga staff ng sementeryo na ito. Ito yung CPC-1. Sa CPC-1, meron tayong dito, may nakalibing na rito 188 na matanda. Ayan, pwede mo na siya complete. Tapos yung bata, 270. Ayan. Tapos, dito naman sa CPC number 2, ito 2070, ang ating pagpatanda, yung nitibe. Tapos yung bata naman, 415. CPC 1-2. Tapos yung total niya. Tapos dito naman sa CPC number 3, medyo dito pa lang kami, hindi pa siya napupuno kasi bago bukas siya. Bago pa po yun? Oo, bago pa po. Ito pa lang ang nililipid natin, 1,600. Tapos ito yung bata. Yun ang total natin. 5,568. Mula nung nag-start ng cremation, mula nung 2009, up to now, 1,030 na yung nagkikamit natin. Ano po yung mga isang problema? Yung walang pampalibig. Iyon naman pag walang pampalibig, ang mayor ang sumasagot mo. Mayor ang bibigay. Pag walang pampakrimig, kaya mayor din ang gagaling yung pampakrimig. Ang public cemetery na ito ay may 7 staff na sumisweldo ng 376 pesos sa isang araw. Ang 17 contractors nito ay nakadepende sa libing. So kapag may libing, may kita, pero kapag wala, patay ang kita. Si Pepe Manabat, 59 na taong gulang, may asawa at 4 na anak na lahat ay nagtatrabaho na. Residente siya ng public cemetery na ito. Noong 1980 pa, siya ay nagsimula magtrabaho dito. Tumakas ako dito eh. Kasi 1980s pa, dito ako. bali 2 years, ay 20 years na po halos. Ano ka pa? 33. Hindi pa ganito sa military, bagul pa sa military sa kabila, andito na ako. Eh sir, kung kunyari po, nakatapos po kayo ng college, ano po yung gusto nyo maging trabaho? Marami sa akin eh. Kahit ako. Dahil na kahirapan, hindi na ako nakapag-aaral. Kung ako lang tapos tiyak ako dito. O sila ako sa portrait ng Nakatapos yung pa. nakakita na po ba kayo ng ano? Ikaw talaga? Yung una po. Baka maliit. Meron po talaga nag-ano. Ito pa nga ako dito eh, buulan. Ang dalawa ako, hindi pulo sa baba, akala ko nakulong ko sa mga ano. Akala ko kasama mo, kasama. Nakita ko wala pala kasama. Ikaw, wala na. Yun lang. Pero wala na pong kasunod na po. Meron na biyang anak ko rito. Eh, kan, hindi ako takbo. Sige, pusat lang kayo dyan. 20 na ako. Ano ba? Wala ka takbo sa akin eh. Dito ba naman? Pinapakita lamang dito na dahil sa kahirapan, hindi na nabibigyan tugon ng mga pamilya na bigyan ng lapida ang puntod na kanilang mahal sa buhay. Katulad na lamang dito. Ngunit lingid sa ating kaalaman, may mga problema rin kinakaharap ang mga sementeryo.
Isa sa mga problema ng pampublikong sementeryo ay hindi maayos ang kanilang mga pasilidad, katulad na lamang nito. Halimbawa na lang, paano kapag may bumisita sa kanilang mga minamahal kapag gabi at nahulog sila rito? Habang nag-ikot-ikot ako dito, nakita ko ang kakumaldumal na sinapi ng mga puntod sa public cemetery na ito. Hinatay ang 5,000 pesos a month ang renta sa bawat puntod ng public cemetery na ito. Kaya dahil sa kahirapan, hindi na natutugunan ng ibang pamilya ang pagbibigay ng renta buwan-buwan. Makikita rito ang mga butong nakakalat at mga nakasako. Hindi lang yan. Sa pagpapatuloy ng aking paglilibot sa cemetery ito, may isa pang bagay na umagaw ng aking atensyon. Sa lugar na aking kinakatayuan ngayon, makikita ang mga sako-sakong mga buto na nakalagak sa ilalim nito. Tunghayan niyo po ang ebidensyang ang ipapakita. Ate Helen, may mga galing po bang nagaganap dito na kawan o ng dulo? Meron din. Meron tayong mga tinatawag na rugby boys, tsaka Bulkasil boys. Meron. Nakita nga po namin kanina doon, may mga nag-rugby. Pangalawa po, anong sitwasyon dito sa sementeryo kapag araw ng patay? Gaano po kakita? Hindi naman siya mayroon sa yung volume ng tao na kukontrol natin kasi tatong sementeryo na yung dinadalawan nila. Kaya yung pag dumadaw ng sementeryo, hati-hati na. Hindi lang na ganun karami. Ang muli po kong katanungan, noong nagpunta po kanina sa city, walang city, napansin ko po na walang nagbabantay. Ganun po ba palagi doon? Ngayon lang kasi dito, araw ng meeting. Pero may nagme-maintain doon na kalinisan, CPC 1, 2, and 3. Nagkataon lang na alipin natin, 17, kaya yung mga tao na gulat sa kabila CPC natin. Kaya kung napansin nyo, medyo marumi. May kinramate din tayo mula alas 8 hanggang alas 3. Tatlo yung kinramate natin na yung maghapon. Kaya yung basura, ganoon din karami. Kapag weekdays po talaga may Talagang gano'n. At sa pagtatapos ng araw na ito, marami man tayong nadiskubre tungkol sa buhay sa sementeryo, palagi natin pakatandaan na dapat pahalagahan ang ating maikling buhay. Ito po si Shana Donna, ang inyong lingkod. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, hinihiling po namin ang pasensya ninyo sa pagkakataon ito. Una po sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil natapos namin ang aming dokumentaryo na maayos. Pinagdakasal po namin na sana'y magkaroon ng mapayapang kaluluwa ang lahat ng mga tao na matay sa sementeryo. Ang lahat po ng ito ay iniiwan namin sa inyong pangalan at pinagdarasal po namin ng buong puso. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tagapamahala ng public cemetery na ito. So, narito po si Aling Helen upang ating interviewin sa mga nangyayaring dito sa public. Oh, Bijel! This is not a joke. Vincent! Headlines, Bijel nawala sa sementeryo. Hello!
Batang nagangalang Bigel, natagpuan. Ay, na siya. Tuluan mo. Bakit ah? Ano naman? Sakit! Ate, ginanin mo ako. Huwag na kaya ako magsindi kasi ako ito eh. Ulit.